kababayan ng sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong likod. So today is January December 9, 2025. At tayo ngayon papunta dyan sa may General Geronimo Street sa may barangay 432 Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Arellano University sa may Jose Abad Santos Campus po yan, Top Avenue, Barangay 49, Pasay. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, babalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At makinig tayo ng mga nagbabagong walid at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Relief for their disposition. Malaki yung aming inapon, but in less than 2 months, tapos na yung aming backlog. At kung meron man silang may problema, sabi ko sa mga transport groups, kung meron kayong nagmamadali kayo, bigay nyo lang ko sa amin para ma-prioritize po natin. So, kung talagang ganun ka-importante yan. Pero lahat binibigyan natin ng importansya. And as I said, by Wednesday this week, the backlog is over. So ano ang sinasabi ninyo, ASEC figure, na walang basehan ang kilos protesta ng grupong Manibela? Hindi po naman. Doon na inaintindihan ko kabagalan with 37,000 backlog mula i-entered Alvin noong Oktubre. So, we immediately naman na-address po natin yan. And then we continue to dialogue with them kung meron pang problema, baka nababagalan pa rin sila. Despite that, kaya daan naman namin tugunan kung ano man yung problema nila. And they can say that. No? I can say that very frankly. Kasi may pumunta sa akin at may problema at kailangan ma-address kaagad, ora mismo ina-address ko natin yan. Despite the backlog. But we will try to speed things up. Kaya nga, ang gagawin natin para hindi na ulit itong backlog na to, we will utilize automation, no? Online filing, para sa ganon, hindi na sila mahirapan, hindi na magkaroon ng problema sa bagay na yan. Opo, yung tungkol sa dagdag pasahe, ASEC, nung last time mag-usap, ang akala ko rin magkakaroon kahit malang kakaunti o kahit dun sa kilometrahe. Ano po? Ang nangyari pala, nung nawala ako sa kay Nanuncio yun, di ba? Na wala pala talagang na-approve kahit doon sa succeeding kilometers. Ano po? Walang na-approve, Alvin. Oo nga paano yun? Kung, kasi napansin nila na nag-rollback na malaki yung diesel. Pero sa totoo lang, hindi pabawi yun Kasi sobrang laki din ng in-increase weeks prior to that. Pero paano kaya? If you look at the documents, Alvin, kung bakit yan tas bumaba, no? Opo. Yung difference, yung from the last fare increase until now, yung last fare increase, 51 pesos per liter ang diesel fuel. Opo. Fast break to today, naging 58, 7 pesos. Tapos bumagsak pa naman more or less 3 pesos, 290 So yung 7 peso difference mo, naging 4 na piso na lang. In between, admittedly, in between the last fare increase at saka today, umakyat yan na napakataas, tapos bumaba na naman yan, di ba? Medyo nag-fluctuate po ang presyo ng diesel. But let's compare. Look at the data would show us, on the last fare increase to today, ang pinag-uusapan lang natin increase is around 4 pesos. Kung bumaba pa itong araw na to, baka mas mababa pa sa 4 pesos. But we're not after post-recovery only here. Ang iniisip na namin, performance-based pricing, hindi na post-recovery. But that will mean a dialogue with the stakeholders kasi yung standard of service, kaya pare-pareho na natin ito, no? Kasi total, kung iakit pa ng pamatay, we have time to review this. Ano naman yung standard of service na maasahan ng ating mananakay once we adjust the fares. Pero sa ngayon, kaya sabi ko, yung provisional increase na piso na binigay na sa mga jeepney, kung we will do our mathematical computation, na-offset na niya yung 4 o 3 piso na titira na difference between the last fare increase and now when it comes to fuel cost. Kumaga sapat na. Opo. Sa ngayon, kasi meron pa silang other cost
applications, gaya ng maintenance, no? Spare parts. Spare parts. Kasama yan sa ating kino-compute, no? Para sa ganun, malawak ang ating datos pagdating sa bearing phase. But as I said, no, hindi na cost recovery ang ating isip. Maganda sana kung maging performance-based. Okay. Para sa ganun, di maasahan yung ating mga mananakay na umakyat pa ng pamasahe, gaganda ang serbisyo. Ay, ibig mo sabihin may standards, no? May standards Opo, na dapat opo. hanggang ganito lang po tayo, ano po, ha? So, mamaya nyo patawagin yung LTO, nag-usap pa kami ng LTFRB, ha? Meron ba kayong babala sa mga magtitigil pasada? Meron ba silang kakaharaping sanction for what they're doing? Sa amin po, naiintindihan po natin sila. Meron silang grievance sa gobyerno. Baka meron kaming pagkukulang na kailangan pang namin pagandahin yung aming servisyo. Open naman kami sa dialogue. Alam naman nila yan, no? Hindi kami nagkukulang sa lahat ng pagkakataon na humingi sila ng oras. Binibigyan po natin sila ng oras. Pero kahit man, kung tingin nila this is the best way to express their grievance, we respect that. Pero sana, huwag din nila inconvenience yung ating mananakay. Kasi wala naman silang kasalanan sa mananakay natin. Kung ang kasalanan ay gobyerno, kami na nakaupo dyan sa gobyerno, diretso naman bukas ang aming tanggapan para makinig sa kanilang hinahin. Thank you. Maraming salamat, Asek. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Thank you, LTFRB. Alvin. Thank you. Si Asek, Attorney Victor Mendoza II and Chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Plano ng Office of the Ombudsman na magsampa ng kasong malversation at plunder laban kay dating Senator Bong Revilla. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan ng dating Senador matapos akusahang tumanggap ng milyon-milyong pisong kickback wala sa sinasabing manumalyang flood control projects. Matatandang inamin ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagpadala siya ng anim na cardboard box at isang paper bag na naglalaman ng 125 million pesos na kickback para kay Revilla noong nakarang taon. Inatasan din ni Bernardo ang kanyang aide na magdala ng 250 million pesos sa bahay ng dating senador bago ang kampanya ng 2025 elections. Iginit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na malakas ang ebidensya para makasuhan si Revilla. Pero aminado si Remulla na maaaring maapektuhan ang kanyang relasyon sa pamilya Revilla lalo't pareho silang taga Cavite. Nauna na itinanggi ng dating senador ang akusasyon at iginit na handa siyang umarap sa anumang investigasyon. Inihanda na rin ng ombudsman ang kaso laban sa ilang dati at kasalukuyang senador na isinasangkot sa anomalya. Sinabi ni Remulla na posibleng ipalabas sa susunod na linggo ang warrant of arrest laban kina Senador Francis Escudero at Mark Villar, gayon din kina dating Senador Nancy Binay at Grace Poe. Nangako ang Office of the Ombudsman na iimbestigahan sina late Congressman Martin Romualdez at House Majority Leader Sandro Marcos. Kasunod ito na report ng Philippine Center for Investigative Journalism kung saan tinawag ang dalawang kongresista na pork barrel kings. Sinasabing umabot sa 1.2 trillion pesos ang allocable funds ni Marcos at Romualdez simula noong 2022 hanggang ngayong taon. Tinaguri ang bagong pork barrel ang allocable funds kung saan ehekutibo ang nagtatalaga at nagdidesisyon kung paano gagastusin ang pondo. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susundan nilang ebidensya sa investigasyon lalo't bahagi ito ng responsibilidad ng Ombudsman. Nakatakdang gamitin ng Ombudsman ang report ng PCIJ sa investigasyon sa dalawang kongresista. Sa oras na alas 6:33, hindi na nagulat si Vice President Sara Duterte sa posibleng panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Kasunod ito ng pahayag ng Grupong Bayan na inihahanda na ang bagong reklamong ihahain matapos ang 1-year ban sa Pebrero. Kasama sa reklamo ang betrayal of public trust, kaugnay ng sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Naniniwala si VP Sara na ginagamit ng ilang kongresista ang impeachment bilang bargaining chip bago ipasa panukalang 2026 national budget. Ibinanggi naman ni Mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima ang akusasyon at iginiit na lumusok sa huling pagbasa ng Kamarang panukalang 2026 national budget noong pang-Oktubre. Nanindigan din si Teachers Party List Representative Antonio Tino na hindi natalakay ang usapin ng impeachment sa deliberasyon ng Kamara sa panukalang national budget. Nauna na ng registro at saka driver's license. Ito, simula December 1 to January 1, hindi pa rin po Wait,
gaya ng Metro Manila, alin ba dito yung highway? EDSA lang ba ang highway dito? O yung Commonwealth Highway din yan? Yun na, kaya nga, baka pwedeng magkaroon ng listahan, ang mga highway na ito ay bawal kayo. Para lang malinaw ito, outside of it, pwede kayo. After sir, yun nga po, identification ng pag-iis ng highways, kasama rin po kasi si DPWH and MMDA po ang katuwang namin dyan para ma-identify yung talagang mga highways. So, para po ilalabas po natin sa mga kababayan natin, identify nila kung anong highway yan, o kung EDSA yan, kung Commonwealth, kung St. Bonifacio yan. Yan. Malinaw po siya. Oo, dapat malinaw yun kung ano yung highway. Quezon Avenue ba highway ba yan? East Avenue ba highway yan? Kaya yung mga bagay na gano'n nagdudugtong sa EDSA pa yun, hindi mo ba? Dapat malinaw ano yung highway na pinag-uusapan natin. Yes po. Kaya, sige Asek, abangan namin ha. Maraming salamat sa oras po ninyo. Mabuhay kayo. Thank you. Salamat po. Si Asek Marcos sa kanila ang head po ng Land Transportation Office. Yung Chaco po ba? Yan ba highway ba yan? Yung Kamuning Road ba? Highway ba yan? Di ba? Yung ano yung saan sa tapat ng Kamuning? Ano nga yun? Yung sa tapat tawid mo na ng EDSA. Kamias. O, yung Kamias ba ay highway ba yan? O, kasi hindi mo maintindihan na, ang pinaka-highway lang natin ay EDSA. O yun ang definitely is a highway. Ano po? Dapat pati yun, i-fulfill na natin sa ating mga kababayan. Yung Marcos Highway, dito by the word itself, Marcos Highway. O talagang highway yun. Pero makikita mo, may natawid na nagmamaneho po ng electric vehicle. Yung example nandyan, yung Quezon Avenue. Makikita may nagmamaneho ng electric vehicle. At sabihin, di mo. Di mo, malaki din yan. Diba? Sierra Avenue. Ang daming makikita mo lalo na yung mga street na malapit sa palengke. So ang gagawin ngayon ng ating mga kababayan, maghanap po sila ng alternatibong daan. So pag sinabi mo na ito bawal ka dito, o ipa-plot mo yun, may dadaanan pa akong maliit na daan na pwede ako, na hindi ako dadaan sa sinasabi ng patakaran na highway. O isa-isahin na po natin, ha? Naniniwala ang Philippine Medical Association na dapat managot sa mga opisyal na may kinalaman sa utos na ilipat sa National Treasury ang 60 billion pesos na sobrang reserve funds ng PhilHealth noong nakang taon. Kasunod po ito ng desisyon ng Korte Suprema paglabag sa saligang batas ng kautusan at pinapabalik ang inilipat na pondo sa PhilHealth pero hindi tinukoy sa desisyon ng posibleng criminal liability ng mga opisyal na sangkot sa kautusang paglilipat ng pondo. Bagamat hindi mangunguna sa pagsasampa ng kaso, sinabi ni PMA President Dr. Hector Santos na susuportahan nila ang sinumang magsasampa ng kaso laban sa mga opisyal na sangkot sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Ano na sinabi ni dating Finance Secretary at ngayong Executive Secretary Ralph Recto na susundin ng ekutibo ang kautusan ng Korte Suprema. Itinuturing naman ang PhilHealth ang desisyon ng Korte Suprema bilang hamon para makapagbigay ng mas magandang serbisyo. Nauna nang tiniyak ng Senado na pasok ang 60 billion pesos na ipinababalik na pondo ang PhilHealth o ng PhilHealth sa panukalang national budget sa susunod na taon. Piniputi ka muna, siniro mo yung PhilHealth noong nakarang taon, diba? Dapat yung budget niya, binalik mo di 60 plus yung budget niya dapat for 2026. Tama bang kwenta ko? Kasi na zero nga po siya ng 2025 Dahil nga dinivert niyo yung pondo, di ba ba? O di ibig sabihin, pag sinabi ng Korte Suprema na mali ang ginawa nyo doon, o di balik niyo yung 60, tama? Ay iba pa yung budget niya sa 2026. Kasi hindi naman po, it's not as if yung servisyo ng PhilHealth, talagang 100% nanuklukan ng ganda. Ang laki pa po ng room for improvement. Anak ng tokwa naman, ang dami-dami pang pwedeng pagandahin. Kaya sabihin mo pang naabot ng 120 billion yan. Di ba? Anyway, magandang umaga si Jet Mariano Capiz. Ganon din si Ambassador Francis Chu, Ambassador. Finally, may date na yung natin, yung lunch natin, ha? Mark Hernandez, magandang umaga sa iyo. Grace San Mateo, magandang umaga. Ganon din si Richard Burke, gising na rin. At si Sherry Ann Torres. Sabi po, welcome back yung Sherry Ann Torres, ha? Ibig sabihin, nakamonitor pala sa dito araw-araw. Sherry Ann! O, kailan yung lunch natin? Dapat mag-Christmas lunch tayo with Bigornia. Kasama si Robert, ha? Ganon din si Dr. Mario Christine, nagising na, ha? At
Si Edison Enriquez din pala, merong libreng sakay daw. Di ba may transport strike? Yung city government ng Malabon, Camille, meron daw libreng sakay December 9 to 11. Si Edison ba nandito na kay Mayor? Nasa ano na ba ito, Malabon? Dito nagtatrabaho? Check muna tayo, ha? At 6:46, ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Ngayon pa malamig na ang balik mo. Bukod sa isang sagutak na regalo, umaapaw na rin ang tech scams. Huwag mag-click ng mga kahina-hinalang links para palagi tayong G-Pay. Maging mapagmansyan at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang diwa ng pagbibigayan at pagmamahalan. Isang paalala mula sa Gcash. Basta may link, huwag i-click. SMS spoofing scam yan. Gcash is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Patatawagan pala natin mamaya yung ating ambassador sa Cambodia. Nakita po ninyo, umiiting yung tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Maraming Pilipino. Maraming nagtatrabaho din, ha? Mamaya po si Sro Quasimuna dahil pinapabati ang kanyang nanay. Papabati daw si Mama Perla Trinidad, celebrating her 70th birthday here in Seattle, Washington, USA. Happy birthday po, Ma'am Perla Trinidad. Ma'am Elsa Bajon Coredin, dapat pala naka-Rolex or Gucci ka para may right ng sumita. Sa mga umuubo sa mall, patay, wala akong Rolex, wala din akong Gucci. Hindi ako mahilig sa mga, wala nga ako sa 60, oh. Pero hindi mahilig sa mga alahas na yan, ano? Si R.S. Kennedy, I used to live and work in Makati. Hindi po talaga convenient maglakad sa sidewalk, may uncovered manhole. May nakapark na sasakyan, may vendor, may barrier, ay hindi po safe sa pedestrian. Tinabi mo pa, R.S. At today, Babalosa nanood po sa atin sa Quezon City. Sa oras sa 6:47, kakausapin po natin sa pagbabalik na after the commercial, si Ambassador Lerida Ann Camille Mayo, ating Philippine Ambassador to Cambodia. Magbabalik po ang Gising Pilipinas Energy Energy! Boses na sinisig sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Gising! Gising! 6:48 na po ng umaga. Radyo na hindi palabanan ng fake news dapat totoo. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan pa ng Robust, the White of Medium Extra, L-Arginine, Songalia, Cinnamonium, at Gamma, with proper diet and exercise. Para makasiguro, pumili sa mga medical drugstores nationwide. Robust, 75 pesos, SRP, per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ADC Healthcare International Corporation, mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust, para sa mga kalalakihan, di umaatras sa bawat laban. Holiday season na, puro kain at gala kasama ang mga sinasapuso natin sa buhay. Diyan, mabilis kumalat ang sakit ha, kaya lagi tayong mag-iingat. Mahirap na, lalo kapag ka maplemang ubo. Naku, diyan yung mister ko ngayon, kaya binigyan ko agad ng Somilk Advance. Tiwala na talaga ako dito pang tanggal plema. Meron pang zinc, yung tumutulong lumaban sa virus at bakterya na sanhi ng ubo. Dahil dyan, mabilis ang paggaling. Basta 3 beses uminom sa isang araw, mga 3 to 5 days lang, okay na ulit. Tablet ang pabaon ko kay mister, pero lagi din mo may Somilk Advanced Liquid sa bahay. Kaya mga kapuso, sa mga plemang ubo, sa Somilk Advanced lang tayo. Sa siguristang tulad ko, subok at iwanan na ako dito. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Somilk Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning, my dear friends. Didiligan ko kayo, parang di kayo matuyuan. Denise, sorry di kita nakita. Natulipin sa tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. Ang tubig nyo ba'y pinapupuluan o binibili pa para iwas sa diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at iba pang waterborne disease? Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquatabs Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters na tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang SRP. Tumawag sa HealthLink 211 Pharma Incorporated 02-858-46904. Mabibili sa Mercury Drug Stores at the Generics Pharmacy nationwide. Proclus Sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ow, ow, every
Amir Mayo, ang ating Philippine Ambassador to Cambodia, ay nasa linya na po natin. Ambassador, Nasa loob ka, indoor. Tapos malakas na sinag ng ilaw. Tumidilim din yun. Tumidilim din ba? Oo, kasi kung yun nakabase sa ilaw. Yun. Photochromic. Ano ko naman, naisimula ng mini component. Ayan. Ay, scary. Nakakatakot ba yan? Scary. And then, STU daw, STU. Scary. Ano ba yung scary? Alam ko yun na, medyo kulay dilaw yan. Na, pag ang ulam mo ay, chicken scary. Naging dilaw ay chicken scary. Yun ba yan? Father, ano yan? Scary. Ito ay ibig sabihin ni Kuya Yuel kumaripas. Kumaripas. So ito pala verb. Verb. Kasi kumaripas tapos na yun hindi dapat scary. Past tense. Diba? Nagulo na tayo. Kasi pinahihirapan niya pa Ano yan? Pwede ba baguhin natin? Baguhin natin para mas magets ng ating mga kababayan, especially yung mga nakikinig sa atin dyan. Ako na lang magpapagsabi. Dapat yung medyo connected sa mga balita na yun. Balita. Halimbawa ay survey na yan, and ang tingin lang yung ano nila, mahirap bilangin talaga unless they tell us where they are and who they are, no? Kasi kung mga iba undocumented kasi so mahirap. So in the meantime, di ba merong pumpahan kahapon ba yun? O sa araw? Kahapon ano? Nag-umpisa nung linggo at saka hanggang kahapon meron. So sinusubaybayan nga namin ang mga pangyayari. Maya-maya, mga 10 o'clock Manila time, may briefing kami na tatanggapin mula sa pamahalaan. Pero so far, so good, Ambassador. Wala naman pong nasugatan o worse, tinamaan ng kababayan po natin. Ay, wala po sa mga kababayan natin. Ang mga naapektuhan ay yung mga villagers na nakatira doon sa mismo mga, the conflict area. So, wala naman doon yung mga natin, kababayan natin. As a background, Ambassador, can you tell us something? Ano bang pinag-aawayan nila? Teritoryo na? Agawan ng teritoryo na ba ito? Oo, ito, decades old na itong problema nila ng teritoryo na hindi pa nila ma-resolve. So, itong July, nagkaroon ng panibagong hostilities. Kaya, and then, nagkaroon ng ceasefire, and ngayon, nabasag ang ceasefire. Pero Ambassador, parang paki-explain nyo rin po, bakit may casino po doon malapit sa border? Bakit nandun ang casino? Ay, doon nila tinayo. Kasi di ba po, merong bawal na mga lugar sa ibang bansa. At doon yung malapit, let's say sa Thailand, the border. So, doon yung doon na nag-concentrate yung isang mga casino. Kaya pala, akala ko naman parang pag bawal sila sa bansang ito, di konti nga bang lang, nandun na ulit sila sa isa-ibang bansa naman. Kasi nasa border po sila eh. So, nandun yung mga ibang mga casino, malayo sa dito sa Kapitolyo. So, nandun sila sa, if for context, mga 8 hours yan away from the capital. Ang layo nga, Ambassador. Malayo. At kung malayo siya sa Phnom Penh, mas malayo siguro siya sa Bangkok, I suppose. Oo, malayo din siya sa Bangkok. Ang hindi ko lang masagot yung ano ang sitwasyon doon sa kabilang panig, no? Sa kabilang Kasi ikaw, ang Ambassador sa Cambodia ka eh. may mga Pilipino din sa border areas ng Thailand. Opo. So at least that much we know. Tama. So ang tanong siguro sa inyo, Ambassador, ang pinaka-importanting tanong is,
how are you going to keep the Filipinos safe on the Cambodian side? Kasi may ambassador din po tayo sa Thailand. So hindi po yan sakop ni Ambassador Mayo. Ang sakop ni Ambassador Mayo yung sa Cambodia side na po. How will you keep the Filipinos safe? Alam nyo, lahat po ng mga pasuguan ay at konsulado, meron kaming tinatawag na contingency plan. No? So, na yan ay ilulunsad namin kung sakasakaling kinakailangan. So, sa ngayon po, hindi pa namin nakahanda lang kami, no? And if I may share lang, naglabas kami ulit ng advisory kahapon na pinapaalala namin sa ating mga kababayan na dapat sinusubaybayan nila ang mga pangyayari, ang mga pahayag ng pamahalaan, no? Number one. Pangalawa po, sorry, nandiyan po, naririnig niyo? Opo, narinig pa po namin kayo, Ambassador. Loud and clear po. Okay, so yung ikalawa na sila'y sumunod sa mga advisories na official, no? At sundin ang anumang payo upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Meron yan sa mga probinsya, no? Hanggang sa nasyonal. Tapos, ikatlo, ito po importante, iwasan po natin yung mga lugar kung saan naroon ang tutukan, lalo na yung mga malapit sa pasilidad ng militar, no? Yung mga kampo ng hukbong sandatahan lakas ng Cambodia. At ang pang-apat at equally important, ipagbigay alam po sa pasukuan ang kanilang kalagayan at kinaroroonan kung sila man ay nagtatrabaho sa Preah Vihear, sa Bantay Minche at sa Odar Minche. Opo. Thank you, Ambassador. Maraming salamat po. Is there a number to contact para po sa mga kababayan natin in case they need help from the embassy? Yes po. Nandun po sa aming advisory yun at ito po ang hotline po ng ATN namin, Assistance to Nationals, plus 855-98-888-771. Nasa Viber kami, nasa Telegram at WhatsApp. So, mangyari lang po i-text kami kung may nangangailangan ng tulong. Ambassador, at this point, hindi pa naman po kailangan na ilinda sa mga Pilipino na po, di ba? Na no need. Okay na sila to stay put in that area. Yes po. So, sa ngayon, wala pa. So, but maybe that is something, of course, we are planning for, and we will discuss with the concerned Cambodian authorities. Thank you for your time, Ambassador. Ganda po sa inyo dyan sa Cambodia. Education na lang po kami sa mga kababayan natin. Ano po? Thank you po. Maraming salamat po. Maraming salamat si Ambassador Florida Ann Camille Mayo, ang ating Philippine Ambassador to Cambodia. Evitagon, magandang umaga sa iyo. Ganun din si Ann, ay hindi nabasa ko na pala si Ann Gustaman Calomante. Si Archbishop Ignor, here is the USC. Major Rose penalties as released by MMDA. Ay, sila po na yung uli natin, yung sa LTO. Kasi yung LTO yung magpapasupalin. O, tinan mo na naman, dapat pareho yung listahan yan. Yung sabi nito, Recto, Irino, Araneta, EDSA, C.P. Garcia, Taft Avenue, may marami, many others. Kailan maubusan sa yung oras. Amy Hernandez, asa na yung kimono mo? Si YouTuber Nanay ni Pochok, ang puso mo sa atin, na watching from Brisbane everyday. Oy, thank you naman. Magandang umaga dyan yung kapatid ko sa Brisbane. Sana ma-meet ko yung brother. Ay, yes, anak mo.
Kaya nga, nakapag-drive niya. Nasa harapan ko yan, sabi ko. Yun, malayo. Hindi niya naman ilagay yung pagka-alisin niya. Sabi niya, maganda daw wala akong narinig. Layo lang ako yun, kahit may nila ako. Layo lang sa akin ka. Layo ko eh. Bata ko. Tanker at tricycle sa Misamis Oriental. Station Spotlight, SB19, umikat bilang nag-iisang Pinoy performer sa ACON 2025 sa Taiwan. Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Martes, December 9, 2025. Ako po si Alvin Alvin. Ako naman po si Doris Bigonia. Detalye. Kita ng Commission Audit ng Social Security System o SSS na sa pagbili ng mahigit 13 million pesos na halaga ng tissue paper na nakarang taon. Hindi naman siyang nagbubuhat. Ay, ginto ito. Ang dami ng mga Mga tao. Ako, audit report na paglasang sobra-sobra 143,000 na tissue paper roll na kailangan supply ng ahensya sa Ilagay niyo sa tapat ng buwan. bahay. Pero marami na LP ito. Dahil dito, hindi na magkasya po ang sobrang servisyo sa storage facilities ng SSS. Abay talaga. At mahigit 116,000 ang hawak pa rin ng supplier. Ayon sa COA, hindi maayos ang plano sa pagbili ng sandamakmak. Ay, dito mag-apply talaga yung sandamakmak na tissue paper na natuklasang ginawa lang sa pamagitan ng verbal agreement at walang anumang support documentation o formal na memorandum of understanding. Maaari sanang magamit ang fondong ginastos sa pagbili ng tissue paper para sa funeral benefits ng 650 namatay na miyembro ng ahensya. Yan na, nagkwentahan na. Hindi ba tandamit tissue paper eh. Question din po ng COA kung bakit patuloy na nakatatanggap ng penso ng ilang namatay na SSS members na nagresulta sa halos 25 million pesos na overpayment. Napagpasan din na nigay ang SSS ng 333 million pesos o 50,000 na cash incentives sa higit 6,000 opisyal at empleyado sa pamamagitan ng tinatawag na Prestige Award. May ganun. Prestige card ba ito? May card Prestige na tinatawag. Isinasada ng COA ang ahensyang magsumiti ng evaluation report. Kaugnay ng pamamahagi ng cash incentives, wala pang nilalabas na payag ang SSS higil sa report ng COA. May pahiya naman kayo? Excited? Meron na bang tissue paper dyan? Ibino niya si Pangulong Marcos na ipalalabas na ngayong linggo ang warrant of arrest laban sa kontraktor na si Sara Vizcaya. Kasunod ito ng kaso graft at malversation na sinampa ng Office of the Ombudsman sa Cebu City Regional Trial Court. Tapos sa mga sakot sa 96 million pesos that Kasama yung mga kontraktor. na bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Dahil sa kaso sila District Engineer Rodrigo Lareta, Assistant District Engineer Michael Awa at Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation. Sa Facebook post,
sinabi ni Pangulong Marcos Pwede po dyan? Oo, na pwede yan. ipaaresto Kaso lang. si Sara Vizcaya Hindi habang yata nagbayad pwede. na ng resibo. Kaya lang lalabas ka naman eh. Rap lang naman lang. ng DPWH. Trap lang po. Rap lang po. Ay, sir. Sige po. Meron din sa DPWH sa Davao Occidental na nagpadala na ng sulat na sila ay magsusurrender sa NBI dahil sa hinaharap nilang mga kaso. Inaasahan na rin natin lalabas ang warrant of arrest na si Sara Vizcaya yung lingkong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-arresto sa kanya. Nauna nang nagtalaga ang Philippine National Police ng Intelligence at Cracker Team bilang paghahanda sakaling magpalabas ng warrant of arrest laban kay Vizcaya sa ilang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental. 6 na minuto makalipas. Ang ikapito ng umaga, naglabas ng freeze order ang Court of Appeals sa ari-arian ng magkapatid na kongresista ng sina Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS Party's Congressman Ed Vic Yap. Sa video statement, sinabi ni Pangulong Marcos na sakop ng kautusan ng bank account sa tier assets ng Silver Woods Construction Corporation na sinasabing nakatanggap ng 16 billion pesos na halaga ng flood control project. Sinasabing beneficial owner ng Silver Woods Construction si Eric Yap habang nakakuha si Ed Vic Yap ng pera sa mga Vizcaya batay sa record ng Anti-Money Laundering Council. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang tinakaw. Nakabuuan 11 na ipinalabas na freeze order na sakop ang halos 12 bilyong pisong halaga ng ari-arian ng mga personalidad na isinasangkot sa anomalya. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.